Sige po, handa na po ba ang lahat na magpupuri ng Diyos? Amen. Amen. Sige po, tayo po'y sasaya sa ating Amen. Hallelujah! Woo! Praise the Lord! Alina! Alina, at papuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Alina! At papuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw natin, Sabayan ng bawat tugtugin. Siksik, tinglig tayo'y pagpalagi. Todo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Minsan pa, halina. Alina, at papuri tayo Kanino? kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Tayo nasa gawain ni El Shaddai. Awitan isayaw. Awitan isayaw natin, Sabayan ng bawat tugtugin. Siksik, kliklik. kilig tayo'y pagpalagi. Kaya todo na natin to. Todo na natin Ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Minsan pa, halina. At magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Paano na? awitan Isayaw natin, sabayan ng bawat tugtugin. Siksik, kliklik, kilig tayo'y pagpalagi. kaya todo na natin Todo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. awitan isayaw natin, sabayan ng bawat tugtugin. Siksik, kliklik, kilig tayo'y pagpalagi. todo na natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Alina at pagpuri tayo. Kanino? Kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo nasa gawain. Kaya Tayo nasa gawain ni El Shaddai. kaya Tayo nasa gawain ni El Shaddai. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Patuloy po nating papurihan natin ng Diyos ating sabihin. Hallelujah. Hallelujah. Ayun nga po sa awit 145 verse 2, aking pupuri't pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bakit kayo
salamat, Jesus. Salamat sa Diyos. Glory. To God be the glory.
dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na pinagmumula ng salitang nagbibigay buhay sa amin, salitang umaakay sa amin sa isang matuwid na pamumuhay. Dalangin namin, dakilang Diyos naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, marapatin mo nawa kami sa araw po nito na magiging sisidlan ng salita mo na nagbibigay buhay, salita mo na nagbibigay liwanag sa amin. Kaya dumadalangin kami, dakilang Diyos, pakalinisin mo kami sa taglay naming karumihan, sa lahat ng umiiral sa aming isipan, sa aming kalooban na hindi mo nagugustuhan. Dalangin namin, dakilang Diyos, sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo kami po'y hugasan, nang magiging ganap kami ngayon sa iyong banal na harapan, at magiging ganap kaming maging sisidlan, O Diyos, ng iyong mga salita. Dalangin namin, dakilang Diyos, patuloy ka maghari sa buhay namin at bigyan kami ng pangunawa sa hapon pong ito sa mga salita mong, O Diyos, na aming pakikinggan. Manahan ka sa dako pong ito kasama po namin at ipagkaloob mo nawa, Ama, sa araw na ito ang kahilingan ng bawat isang lumalapit sa trono ng iyong biya at habag, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Sa Kristo ay naging ang iwas Tayo'y tutulungan niya. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hirap man ang ginhawa, Purihin ang Panginoon.
Sige, bigay nyo sa Lord ang palakpak na yan. Para po yan sa Kanya, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At ang mabuting balita na hatid sa atin ng Panginoong Hesus mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata po ay 4, simula mga talata ay 3 hanggang talata ay 4. 2 talata lang po ito, pakinggan po natin. Pakinggan ninyo ito. May isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Papurihan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hallelujah. Napakasarap magpuri sa Diyos. Amen. Kapag yung ating ginagawang pagpupuri ay daman-daman ng puso po natin. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sige, ang lahat ng handa ay pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Muli salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman na kung saan tayo naririto upang mapakinggan ang mabuting balita. Amen? Amen. Sa mabuting balita po na ating napakinggan, ang sabi po dyan, uulitin ko po, pakinggan ninyo ito. Pakinggan ninyo ito. Talagang ipinag-uutos sa atin, pakinggan natin ito. Amen? At ano itong nais siyang iparating sa atin? Ang sabi ay ganito, ang sabi po, may isang magsasaka na lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Amen? Amen. Ang sabi po, may isang magsasaka na kung saan ay nais niyang maghasik ng binhi sa kanyang bukid. Amen? Subalit, may bago siya makarating sa kanyang bukid para maihasik yung mga binhing iyon, sinasabi dito, may mga binhi na kung saan nalaglag sa daan. Amen? Nalaglag sa daan. At yung mga binhing nalaglag sa daan, ang sabi po, ay tinuka ng mga ibon. Amen. Sa tingin niyo po, kapag ang isang binhi ay tinuka ng ibon, mabubuhay pa? Hindi na, no? Maari po ay, yung buhay meron sa binhing iyon ay tuluyan ng mamamatay. Amen. Ipinapakita po dito sa Ebanghelyo po, sa talata po sa baba, sa talata 14, ipinapaliwanag ng Panginoong Hesus ang tungkol sa talinhagang ito, na kung saan binhi na nahasik sa daan. At ito yung kanyang paliwanag ng Panginoong Hesus para maunawaan ito ng kanyang mga alagad. Ang sabi ay ang ganito, ang mga inihasik ay ang salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan na nahasikan ng salita. Pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inaalis ang salitang nahasik sa kanilang puso. Amen? Ipinapakita dyan na ang binhi ay salita. Amen? Salita ng Diyos. Pangalawa, yung daan, ipinapakita po na yan po ay tao. Amen? O puso o kalalagayan ng puso ng isang tao. At yung ibon diyan ay ipinapaliwanag na yan po ay si Satanas, na kung saan yung salita ng Diyos na nahasik sa puso ng tao ay inaalis ni Satanas. Amen.
kung ang binhing iyan ay hindi iyan mahalaga, kung wala iyang mabuting idudulot sa iyo, hindi yan aalisin ni Satanas. Amen. Amen. Hindi niya iyan aalisin. Kung ang bagay na yan ay makakapagdulot sa iyo, mga kapatid, kung ang bagay na yan ay makapagdudulot sa iyo ng kasamaan, hahayaan ni Satanas, taglayin mo iyan. Amen. Pero kung yan ay magdudulot sa iyo ng mabuti, sisikapin niyang mawala iyan sa buhay mo. Amen. Kaya anumang makapagdudulot sa atin ng mabuti, at walang ibang makapagdudulot sa atin ng mabuti, kundi yung nanggagaling sa ating Diyos. Amen. At ang lahat na nanggagaling po sa Kanya na makapagdudulot sa atin ng mabuti, dapat lang maingatan na huwag mawala sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po, naparito ang kaaway para magnakaw. Amen. Amen. Hindi niya nanakawin ang makakasama sa iyo. Ang nanakawin niya ang makakabuti sa iyo. Ano ang unang ninakaw ni Satanas sa buhay ng tao? Ang unang ninakaw ni Satanas sa buhay ng tao, salita ng Diyos. Nung tuksuhin niya si Eva at si Adan, mga kapatid, yung salita ng Diyos na inilagay ng Diyos sa puso ni Adan at ni Eva, yun ang inalis ni Satanas. Amen? Ang sabi ni Satanas, hindi yan totoo. Huwag nyo yan paniwalaan. Kaya kapag ang salita ng Diyos, hindi mo pinaniwalaan, nakukuha ni Satanas iyan sa puso mo. Pero kapag ang salita ng Diyos ay pinaniniwalaan mo, hindi niya yan pwedeng maalisin sa puso mo. Dahil alam mo kung anong maaring ibungang mabuti niyan sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Ngayon po mga kapatid sa Panginoong Hesus, sinasabi po rito sa talata po, ang sabi po sa talata 28, 48, hindi tama ba? Sa chapter 4, tama. Kabanata 4, talata po ay 28, ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay, na pagkatapos ay mahihitik ng mga butil. Ang lupa ang nagpapasibol sa binhi. Ang binhi po may taglay. Ang taglay ng binhi po ay buhay. Amen. Amen. Ang taglay po ng binhi po ay buhay. Kaya kapag naitanim ang binhi na yan sa lupa, ang lupa ang magpapasibol, magbibigay buhay. Amen. Bubuhay sa binhi po na yan, at ang lupa ang siyang magbibigay, magpapabunga sa binhi po na itinanim sa lupa. Amen. Amen. Tatandaan natin, ang tinutukoy na lupa diyan ay walang iba kundi ang puso ng tao. Amen. Amen. Kaya sa mga sandali po na ito, dapat natin makita ang kalalagayan ng puso, mayroon po tayo. Amen. Amen. Ayan. Yung ating tinitingnan dito, puso na kung saan ay tila bagay parang isang daan, parang isang daan, kalsada. Amen? Na yung binhi ay hindi nakakapasok. Hindi bumabaon, kaya agad nakukuha, natutuka agad ng ibon. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoong Hesukristo. May sinasabi po si San Pablo, na ang sabi po ni San Pablo ay ang ganito, sa sulat niya sa Aklat ng Roma, Kabanata po ay 7, babasahin ko po sa inyo ito mga kapatid sa Panginoong Hesus. Ang sabi po ni San Pablo ay ang ganito,
kabanata po ay 20 at 2. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Kapag atin pong tinanaw ito, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, sinasabi ni San Pablo, ako ay nalulugod sa salita ng Diyos. Ang puso ko ay nalulugod sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, yung salita po na yun ng Diyos na kung saan para po kay San Pablo, yun ang kinalulugdan ng puso niya, yun ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan, yun ang nagbibigay po kay Pablo, mga kapatid, ng kagalakan sa kanyang puso, yung salita po na yun ng Diyos. Ang nakakalungkot, mga kapatid, yung salita po na yun ng Diyos, na kung saan ang daladalang buhay para bigyan ng buhay ang puso ni Pablo para gawin ang mabuti. Amen. Alam ni Pablo, ang sabi ni Pablo, nalulugod ang puso ko sa utos ng Diyos, sa salita po ng Diyos. Bakit po? Dahil para kay Pablo, yung salita ng Diyos na iyan, yan ang nagbibigay buhay sa puso niya para magawa niya ang mabuti. Sino bang taong ayaw gumawa ng mabuti? Wala naman siguro. Amen. Sino kaya ang taong nalulungkot na gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa? Wala naman siguro. Amen. Kaya para kay Pablo, ikinalulugod ng puso niya, walang iba kundi ang salita ng Diyos dahil yon ang nagbibigay ng buhay sa puso niya para magawa ang salita o ang mabuting nais ng Diyos. Subalit ang sabi ni San Pablo ay ang ganito, hindi niya magawa yung mabuti. Amen? Hindi niya magawa yung mabuting iyon. Bakit hindi magawa ni Pablo? Kasi ang sabi ni San Pablo, ang nananahan sa kanya ay ang kasalanan. Ay ang kasalanan. Kaya ang sabi sa Roma chapter 6 verse 13, ang sabi po, huwag ninyong ipailalim ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan upang gamitin sa kasamaan. Amen. Kaya hindi magawa ni Pablo yung mabuti na ninanasa ng kanyang puso kasi mga kapatid, yung salita ng Diyos wala sa puso niya. Amen. At ano ang mayroon sa puso ni Pablo? Yung salita na nagdadala sa kanya sa kasalanan. Amen. Yung salita na nagdadala sa kanya sa paggawa ng kasamaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung salita na yun, yung kinalulugdan ng puso niya, hindi yun ang umiiral sa buhay ni San Pablo kasi wala po yung salita na iyon na nagbibigay ng buhay sa puso niya para magawa ang mabuti. Bagkus ang nananahan sa kanyang puso ay ang salita na kung saan bumubuhay sa puso niya para ang masama ay gawin sa buhay niya. Amen. Tayong lahat ay naririto, hindi natin hangad iyan. Amen? Hindi natin hangad na maging instrumento tayo ng kasamaan. Ang nais po natin maging instrumento tayo ng kabutihan. Amen. Sino po ditong gustong maging mabuting tao? Taas nga ang kamay. Lahat po tayo. Amen? Amen. Kaya tayo dinala po dito ng ating Panginoon. Kaya kapag yan ang hangarin ng ating puso, mga kapatid, hindi po natin magagawang sirain ang sino paman. Amen? Bagkus kung ano yung mabuti at makakabuti sa sino paman, yun po ang patuloy na kung saan magagawa natin sa ating buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nung mawala po yung salita ng Diyos sa puso ng tao, umiral sa buhay ng tao ang kasamaan dahil ito yung nanahan sa puso ng tao. Ngayon yung salita ng Diyos ay inihahatid sa atin. Ano ang layunin ng salita ng Diyos inihatid sa atin? Para na kung saan yung buhay mayroon diyan sa puso po natin, mapalitan ng bagong buhay. Amen. Yung salita na bumubuhay sa puso natin para mabuhay tayo sa paggawa ng kasamaan, nais ng Diyos mapalitan iyan
ng kung saan salita ng Diyos na bubuhay sa puso natin para magawa natin ang mabuti. Kaya dinadala sa atin ang salita ng Diyos. Kaya kapag po ang salita ng Diyos dumating sa buhay po natin, nagkakaroon tayo ng bagong puso at bagong espiritu. Amen? Dahil ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan, sa pamamagitan ng salitang pahatid sa atin ng Diyos, nililinis ng Diyos ang ating puso. Amen. Nililinis ang puso natin sa pamamagitan ng salita po ng Diyos. Nawawala yung masamang umiiral po diyan at napapalitan ng kabutihan. Amen. Ang sabi sa Ebanghelyo pa ni San Juan, kabanata po ay 6, talata 63, ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Kung ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay espiritu at buhay, mga kapatid, ito po yung salita na kung saan nagbabago ng ating pagkatao. Amen? Nagbabago po ng ating pagkatao, mga kapatid. Nagbabago po ng puso po natin ang salita po na ito. Kaya nagkakaroon tayo ng bagong buhay. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Inilalagay iyan ng Diyos sa puso natin para muli ang puso natin ay magkaroon ng pagnanasa na magawa ang mabuti. Habang wala iyan dyan sa puso natin, hindi mo magagawang magnasang gumawa ng mabuti. Dahil salita lamang ng Diyos, mga kapatid, ang pwede magdala o bumuhay sa puso po natin, maglagay ng pagnanasa sa puso natin, may isa katuparan ang kalooban ng ating Diyos. Sinong nais mabuhay sa kalooban ng Diyos? Taas ang kamay. Papurihan natin ang Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Nabago na ba ang buhay nyo ng salita ng Diyos? Amen. Taas nga ang kamay yung nabago na ang buhay niya ng salita ng Diyos. Sarap naman. Amen? Glory to God. Napakabuti ng ating Diyos. Amen? Napakabuti po ng ating Panginoong Hesus na makita po natin na kung saan ay may mga tao, amen, na binabago ng salita ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi lang nais ng Diyos tayo na andi dito lang ang makaranas niyan. Amen. Nais ng Panginoon lahat. Amen. Lahat ng kakilala mo. Amen. Amen. Lahat ng nagiging kaibigan mo, lahat ng makakasalamuha mo araw-araw, nais ng Panginoong Hesukristo ay mabuhay sa kanila ang salita ng Diyos. Amen. Kaya yung salita ng Diyos na iyan, dalhin natin sa kanila. Mahirap bang dalhin sa kanila ang salita ng Diyos? Hindi mahirap dalhin yan. Amen? Kaya tingnan niyo po, maraming mga guro kung anong kanilang natutunan, pinag-aralan, na ituturo nila. Kasi yun ang mayroon sila. Na ibabahagi nila. Kaya maraming nagiging kagaya nila. Amen? Na nakakapagturo ng mga itinuturo nila kasi naituturo nila at maraming natututo. Amen? Kaya kung ang salita ng Diyos nasa puso mo, hindi mahirap isalin iyan sa mga taong nakakadikit mo araw-araw. Amen? Gusto mo ba yung mga taong nakakadikit mo araw-araw ay maging banal tulad mo? Sabi nga noon, maulitin ko, sabi ni Brother Dante Armenta, madalas siyang sinasabi noon, kapag dumikit ka sa kawaling mauling, maulingan ka. Kapag dumikit ka sa kalabaw na maputik, mapuputikan ka. Kapag dumikit ka sa taong puspos ng banal na espiritu, amen, purihin natin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Na kung saan ang banal na espiritu na yan ay maghahari din po, makakapanahan sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po, yung daan na iyon, madaling makuha yung binhi na nahuhulog. Amen. Madaling makuha. Natutuka agad ng ibon, mga kapatid, sa ating Penso Kristo.
Kanina po, may sinasabi po si Father po, na ang sabi ni Father, dito sa mundo na to, alam na natin kung gaano po yung kabulukan meron ang mundo. Kung anong pasakit meron ang idinudulot ang mundo nito sa atin. Pero minsan ang sabi niya, yung mga pasakit na binibigay ng mundo, na nararanasan ng tao sa mundong ito, minsan hindi naman nagmumula sa malayo. Hindi nagmumula sa malayo. Minsan, dyan lang sa loob, minsan ng tahanan din. Amen. Di po ba? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus minsan, tingnan niyo po, ang Panginoong Hesukristo minsan po ay may dinala sa kanyang tao na paralitiko, dala-dala ng 4 katao. Inuhugos nila doon mula sa bubong dahil hindi mailapit sa Panginoong Hesus. Nagbutas sila sa bubong para ilagay, maibaba doon yung tao may sakit na iyon sa harapan ng Panginoong Hesus. Nung makita ng Panginoong Hesus, ang sabi po dyan sa Ebanghelyo po ni San Marcos, kabanata po, sa ating binasa, kabanata po ay 2, sinasabi po ay ang ganito. Palakpakan muna natin ang ating Panginoong Hesus. Sinabi dito sa sinulat ni San Marcos, Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 2, talata po ay 5, ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, nung sandali na yun, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." Narinig niyo yung salita, "Anak, pinatatawad na ang kasalanan mo." Napakasarap pakinggan po noon. May pananalig po sila. Amen? Ibig sabihin, yung pananalig po yun ang kanilang pagkilala sa ating Diyos sa pamamagitan ng salita na tinanggap nila. Sapagkat ang sabi nga, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen? Ngayon, nung pakinggan nila ang salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos na to, ang nagdala sila sa kanila sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo para sila matutong lumapit sa ating Panginoong Hesus, agad na sinabi ng Panginoong Hesus, "Anak, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo." Para bagang binuhay ni Kristo yung salita sa puso nila. Amen. Sa pamamagitan ng salitang, pinatawad na ang kasalanan mo. Diba? Hindi sinabi ng Lord, hindi ka karapat-dapat. Amen? May kulang ka pa. Amen? Pero agad sinabi, pinatawad ka. Kinakailangan mo pa yung ganito para maging karapat-dapat ka. Pero kay Jesus, nung lumapit, karapat-dapat agad eh. Amen? Hindi niya sinabi, hindi ka pwede. Amen. Karapat dapat agad. Yung ang tao, minsan may tinawag ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, "Ikaw, sumunod ka sa akin." Ang sabi ng tao, "Uwi mo na ako. Papalibing ko yung aking ama." Diba? Sabi ng Panginoong Hesus, "Hayaan mo na sa mga patay yung mga patay. Basta ikaw, sumunod ka sa akin." Amen? May mga dahilan pa siya. Amen? Pero nung sa mga nagdadahilan, hindi sinabi ng Panginoong Kristo, "Marami kang dahilan, huwag ka na lang sumama. Hindi ka karapat-dapat." Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, "Tinawag kita, halika." Amen? Hindi ko alam kung anong nakita ni Jesus sa tao pong iyon para maging karapat-dapat tawagin niya, "Halika, sumunod ka sa akin." Amen? Maalala niyo po yung tao na nakapako kasama ng Panginoong Hesus? Ang sabi ng tao na yon, sabi niya kay Jesus, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Amen. Sabi ng Panginoong Hesus, "Ngayon din isasama kita sa paraiso." Para bagang andali pumasok ng langit kapag nakadirekta ka kay Jesus. Amen? Kapag kinilala mo si Jesus sa buhay mo, para bagang hindi mahirap pumasok ng langit.
parang andali pumasok ng langit. Amen? Pero minsan, para gabang napakahirap isipin, mga kapatid, na kung saan ay makapasok sa langit, kung sa ubasan pa lang ng Diyos, hindi ka nakarapat-dapat. Naunawaan niyo po. Kung dito pa lang sa ubasan ng Panginoon, marami tayo na dapat gawin, mga kapatid, para tayo magiging karapat-dapat. Napakahirap isipin, kung dito pa lang hirap na ako makapasok, paano pa sa langit? Andyan pa ba kayo? Di po ba? Kung dito pa lang hindi ka napasado, paano ka papasa sa langit? Kanina, ang sabi ni Father na hindi ko makalimutan, natanim sa puso ko, kapag ang tao sumunod sa Panginoong Hesus, sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ito yung mga pagsubok. Ito yung mga problema. Ito yung mga tiisin mo. Ito yung mga pasanin mo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag ka mawala ng pag-asa. Tutulungan kita. Tutulungan kita. Naghahangad kang sumunod sa akin. Hindi sinasabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ka karapat dapat kasi ito yung mga dapat mong pagdaanan. Kaya mo ba ito? Hindi. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, yan ang lahat ng mga pwede mong harapin, tiisin, mga kabigatan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, binibigyan niya ang tao ng pag-asa. Huwag ka mawala ng pag-asa dahil tutulungan kita. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano yung ipinapakita ng Panginoong Hesus? Yung salita ng Diyos na natanim sa puso niya, na humahatak sa Kanya para na kung saan ilagay ang sarili niya sa kalalagayan para makasunod sa kalooban ng Diyos, para maitalaga ang buhay niya sa sa ating Diyos upang mapaglingkuran ang Diyos. Nung sandali po na yon, anong ginagawa ng Panginoong Hesus? Yung pagnanasa na yon, hindi pinapatay ni Hesus. Binubuhay niya sa pamamagitan ng Kanyang sinasabi, tutulungan kita. Amen. Tutulungan kita. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Amen. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Kapag naitanim sa puso natin ang salita po ng Diyos, ito yung sinasabi nga po, yung taglay na buhay nito, ito yung bumubuhay sa puso natin para yung puso natin magkaroon ng pagnanasang gawin ang kalooban po ng Diyos. Amen. Gawin ang kalooban po ng Diyos. Ngayon mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, tayong mga mananampalataya, tayong tinawag ng Diyos sa gawain pong ito. Ito ang tanong ko po. Marami tayong gusto na kung saan maakay sa gawain ng Diyos. Amen. Dahil yan naman talaga ang trabaho natin. Ang sabi ni Lord, gagawin ko kayong mamamalakaya. Amen. Sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Amen. Yun ang ating trabaho. Pero ang tanong ko po, paano natin tinutulungan ang isang baguhan na nahasikan ng salita ng Diyos, na tila baga ang salita ng Diyos hindi pa ganap nakakatimo sa puso niya, pero nagkakaroon na, nagbibigay na ng hangarin sa puso niya na ang buhay niya mailapit sa Diyos upang maitalaga at mapaglingkuran ang Diyos. Paano natin binubuhay ang salita na yon? Paano natin binubuhay yung pagnanasa na yon para yung tao na yan lubos siyang maitalaga ang buhay niya sa Diyos? Amen. Sabi po, minsan hindi pa ganap nakakatimo, kaya nakukuha pa ni Satanas. Amen? Kaya nakukuha pa ni Satanas yung salita pong iyan. Sana si Satanas ang mag-alis nun sa puso niya, hindi ikaw.
Nandiyan pa ba kayo? Amen. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Nakukuha niyo po ang mensahe ng Diyos. Ando doon. Binubuhay na yung puso niya ng pagnanasa dahil doon sa nahasik na salita ng Diyos na kung saan ilayo na sa kasamaan ang kanyang buhay para ilapit sa Diyos at magiging kapakipakinabang sa ating Panginoong Hesukristo, pero minsan tayo ang nagbibigay ng panghihina sa mga taong ito. Amen. Tayo ang pumapatay ng pagnanasang iyan. Kaya minsan sabi ni Father, wala naman sa malayo nanggagaling yung nagdudulot ng sakit. Diyan mismo sa loob. At minsan tayo pang matatagal ang dahilan. Purihin natin ang Panginoon. Si Jesus ang hinahanap makasalanan. Tayo gusto natin makasama banal. Amen? Amen. Kanina sinasabi ni Father, wala naman talagang perpekto pa sa atin . Hindi naman natin kayang baguhin ang lahat sa loob ng isang araw . Amen. Di po ba? Pero yung paunti-unti, yung maliit na yan na kung saan mga kapatid, na kung saan naghahangad ng pagbabago dahil nahasika na ng salita po ng Diyos, ba't hindi natin tulungan na magiging ganap ang pagbabago upang yung buhay niya, ba't hindi natin tulungan na ang buhay na yan ay ganap ng may talaga sa Diyos at huwag pang wala na sa magawain ng Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos. Minsan hindi lang natin nakikita. Ang sabi ng Panginoong Jesus, isang kaluluwa lang, isang makasalanan lang ang magbalik loob sa Panginoon, natutuwa ang Diyos. Nagdudulot ito ng kagalakan sa puso po ng Diyos. Pero minsan andyan na, nakabalik na. Pero ang nagiging dahilan pa minsan ng pagkawala tayo, sana sa mga pagkawala na yan, kung anong lungkot nararanasan ng puso ng Diyos, maranasan mo rin sana. Madama mo rin sana. Amen. Amen. Madama mo rin sana yung kalungkutan na yan. Nang makita natin ang kahalagahan ng bawat isang dinadala ng Diyos sa gawain pong ito. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa Panginoon. Ako dalangin ko, bago ako umalis ng Pilipinas, sabi ko, Lord, hindi naman marami ang nagpapasaya sa iyo, isa lang naman, masaya ka na . Pero sana yung iisa na yun, Lord, sa mission kong ito, may ibigay ko sa iyo. Kahit hindi na marami, Lord, yung isa lang na yun, na kung saan uuwi ako ng Pilipinas, naging masaya ka. Palakpakan po natin muli ang Panginoong Jesus. Na kaya minsan, madaling nawawala, naaagaw agad. Amen? Kasi minsan, mga taong napakasilang pa ng kanilang pananampalataya, napakasilang pa ng kanilang relasyon sa Diyos kasi bago pa. Amen? Na kinakailangan maingatan natin ang bawat isa. Hindi tayo magiging dahilan ng pagkawala. Amen. Na ikapanghihina niya. Kundi hindi tayo magiging dahilan ng pagkamatay, ng pagnanasa meron sa puso niya. Na may talaga ang buhay niya sa Diyos. May ilayo na sa kasalanan at tuluyan na kung saan makasunod sa kalooban po ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus.
Ang sabi po sa aklat ni Santiago ay ang ganito. Kabanata po ay 1, talata po ay 11. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Tandaan ninyo ito, mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Amen. Matuto kayong makinig. Amen. Ipinapakita sa atin, ipinaparating sa atin, unawain nyo yung salita ng Diyos na napapakinggan nyo. Unawain nyo. Anong kabutihan ang itinuturo ng salita ng Diyos na dapat nyong gawin sa isa't isa? Amen. Unawain natin. Mabuti ang salita ng Diyos. Ang tunay na pakikinig ay pagpapakita ng kababaang loob. Amen. Dahan-dahan sa pagsasalita. Kasi minsan, sa totoo lang, gusto ko lang makita natin, nasa tama pa bang kalalagayan ang puso natin? Kasi marami sa ngayon, hindi na marunong makinig. Kapag may napakinggan, agad nangangatwiran. Kapag may napapakinggan na hindi nagugustuhan, agad nagagalit. Noon, paano binago ng salita ng Diyos ang puso mo? Binago ng Diyos, ng salita ng Diyos ang puso po natin. Maraming ginagawa tayo noon na hindi natin kayang gawin noon. Amen? Na kung saan ngayon natutunan na natin gawin kasi yun ay mabuti. Itinuturo sa atin ang salita ng Diyos na yun ay mabuti. Amen. Minsan mga kapatid, noon, napakataas ng ating kalooban. Pero nung narinig mo ang salita ng Diyos na ang sabi ng Diyos, nais ko sa isang katulad mo magpakumbaba ka. Natuto tayo magpakababa. Ang nais ng Diyos nung dumating sa atin ang salita ng Diyos na sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, gusto ko mapagpatawad ka dahil katulad ko na magpatawad, nais ko ganyan din ang puso mo. Natuto tayo magpatawad. Amen? Yung mga salita na yun, nabuhay po sa puso po natin, mga kapatid, sa ating Penso Kristo. Nabuhay po yun. Kanina ang sarap ng awitin, yung huling inawit natin, ano yun? My life. My life, sige nga, tumayo nga kayo. Amen. Kasi mukhang nalulungkot na kayo, hayaan nyo muna sumaya tayo. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, in you. My life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you,
napakasarap marinig buhat sa katabi mo na yung buhay niya para kay Lord. Yung lakas niya para kay Lord. Nabubuhay siya dahil sa lakas na yan na para sa ating Panginoong Jesucristo. Tapos yung pagnanasa na yan, isang araw ay mamamatay lang dahil sa'yo. Amen? Yung buhay na yan na itatalaga kay Lord. Glory to God. Ingatan po natin iyan. Huwag na muna kayo umupo. Minsan, sabi ko nga po, natuto tayo magpatawad nung dumating ang salita ng Diyos. Amen. Dumating. Nung sinabi ng Panginoon, ibigin mo yung kaaway mo, nagawa mong gawin. Amen. Buhay na buhay sa puso natin ang salita na yan. Pero ngayon, yung mga salita na yan, nasa pandinig na lang. Amen. Amen. Noon, nung dumating ang salita na yan, tumago sa puso, nagbago ng buhay mo. Pero ngayon, minsan ang salitang iyan, nasa pandinig na lang. Sana kung paano ang salita na yan noon, dumating sa puso mo at nagbago ng puso mo. Sana hanggang ngayon, kung paano mo yan naririnig, nawa, tumutuloy iyan sa puso mo. Hindi pandinig na lang. Amen. Panginoong Jesus, nababatid mo ang lahat sa puso po namin, sa buhay namin. Ikaw ang nakakasiyasat ng lahat, Panginoong Jesus. Pikit natin ang ating mga mata. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo na nalalaman.
Panginoon, dinala mo kami sa gawain na to sapagkat ikaw nakakaalam ng aming patutunguhan. Dinala mo kami sa gawain na to para matunto namin ang tamang landas, O Diyos, na nais mo, O Diyos, na pagdalhan po sa amin. Alam namin, Lord, hindi mo kami dadalhin sa kabiguan ng buhay. Dadalhin mo kami sa tagumpay, Panginoong Hesus. Hindi mo kami dadalhin, O Diyos, sa kasamaan o kapahamakan namin, kundi sa aming ikabubuti, Panginoong Hesus. Nadalangin namin, Panginoong Hesus, pagpalain mo ang puso namin. Patuloy mo, O Diyos, na ang puso po namin ay pagpalain. Turuan na makinig sa iyo. Turuan na sumunod sa kalooban mo. Turuan, Panginoong Hesus, na magmahal sa mga salitang ipinaparating mo po sa amin. Pahalagahan at ituring ng puso namin ang bawat salita mong nagsisilbing paalala sa amin upang hindi kami maligaw ng landas. Panginoong Hesus, salamat. Huwag ka nawa magsawang kausapin po kami. Araw-araw, Panginoong Hesus, huwag ka magsawa. Dalangin namin, Panginoong Hesus, patuloy mo kaming baluti ng banal mong dugo at patuloy kang manahan sa puso po namin. Ikaw ang maghari at ang pagsasama mo ang sa naming dalangin, patuloy naming maranasan habang kami nasa bansa pong ito. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat po. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, na kung saan magiging pagpapala kami sa isa't isa, Panginoong Hesus, magiging kalakasan kami ng bawat isang tinawag mo, dakilang Diyos, sa banal mong gawain, dakilang Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Pagpalain mo ang lahat ng kahilingan, dakilang Diyos na itinataas, buhat sa kayamanan mo hindi nauubos. Ipagkaloob mo ang katugunan ng lahat na ito at higit pa sa aming inaasahan, pagpapalang padaluyin mo sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay. At patuloy mo kaming lahat sa bansang ito, biyayaan, Lord, patuloy na magandang kalusugan, kalakasan, ilayo kami sa anumang uri ng karamdaman, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Salamat, Lord, buklurin mo kami lahat ng iyong banal na pag-ibig, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah. Amen. God bless po sa inyong lahat. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina ay lalabas, ang dukha ay mayaman, at dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina ay lalabas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Manatili po tayong nakatayo at sabay-sabay po nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan.
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilandin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next month. Happy Valentine's Day.